Magandang hapon sa atin. According sa survey ng Bible Society, ang Book of Leviticus na napahagingan na ni Pastor kanina sa pastoral prayer. Ang Book of Leviticus daw ay ang least favorite book ng mga Bible readers all around the world. Kung may isang libro na yun yung hindi nila gustong basahin dun sa 66 books ng Bible, ito daw yon, yung Book of Leviticus. At according sa Bible Knowledge Commentary na Old Testament, I quote, "The Book of Leviticus was the first book studied by a Jewish child. Yet, it is often among the last books of the Bible to be studied by the Christian." Sa mga Hudyo daw na bata, ang pinakaunang libro na pinag-aaralan nila ay Leviticus. Pero sa mga Kristiyano daw, pinakahuli to na libro. Bakit tayo dapat magkaroon ng pakialam sa aklat ng Leviticus? Why should you care about Leviticus? Because we will see here the history and background about holiness. Kaya tumayo po tayo, babasahin natin ang first 5 verses lang ng Book of Leviticus. Pero ang Leviticus, 27 chapters lang siya. Hindi siya kasing haba ng Genesis na 50 chapters, Exodus na 40 chapters. Ang Leviticus ay 27 chapters lang, no? So, basahin natin ang Leviticus chapter 1, verses 1 hanggang 5 lang. This is the word of the Lord. The Lord called Moses and spoke to him from the tent of meeting, saying, "Speak to the people of Israel and say to them, when any one of you brings an offering to the Lord, you shall bring your offering of livestock from the herd and from the flock. If his offering is a burnt offering from the herd, he shall offer a male without blemish. And he shall bring it to the entrance of the tent of meeting, that he may be accepted before the Lord. He shall lay his hand on the head of the burnt offering, and it shall be accepted for him to make atonement for him. Then he shall kill the bull before the Lord, and Aaron's sons, the priests, shall bring the blood and throw the blood against the sides of the altar that is at the entrance of the tent of meeting." Ang binasa natin ay ang banal na salita ng Diyos. Makakaupo na po tayo. Katulad ng nabanggitan natin before, kada hapon na ako yung mangangaral, ang serye natin ng pangangaral ay Books of the Bible. So ang ipapangaral natin ay buong libro ng Biblia mula Genesis, tapos na natin, Exodus, tapos na natin, at ngayon nasa ikatlo na tayo sa Book of Leviticus. At itong Book of Leviticus, it's all about sacrifices. Dito natin makikita yung sacrificial system sa Israel. In fact, 42 times yung word na sacrifice ay ginamit dito sa aklat na to. Yung salitang priest, pare, ito ay ginamit ng 189 times. Ang dami. Yung salitang blood, dugo, ginamit ito ng 86 times. Yung salitang holy ay ginamit ito ng 87 times. At yung salitang atonement, ginamit ito ng 45 times. It's all about sacrifices. It's all about how to be holy before God. Sakripisyo, kabanalan, dugo, pari, alay. Yan yung dyan umiikot yung aklat ng Leviticus. May mga regulations na in-emphasize yung holiness ng katawan at espiritu, physical at spiritual na pamumuhay. Maging ang New Testament, bumabalik siya sa Leviticus, it was mentioned 90 times. Yung book ng Leviticus sa New Testament. Now, sa ganitong klase ng pangangaral, kailangan natin ng general overview. Kailangan umatras tayo, tignan natin ano yung sinasabi ng mga chapters. So, isa ito sa mga nakita ko kasi na helpful. Yung BibleProject.com. Yung outline nila ay very helpful. May 3 basic outline regarding sa buong Leviticus. Number 1, sa Leviticus 1 to 7, chapter 1 to chapter 7, it's all about repairing the relationship. Inaayos yung relasyon ng tao sa Diyos. So, dito yung usapin ng alay.
Again, muro ko verse kasi sanay tayo na per chapter eh. Anyway, chapter 8 hanggang chapter 16, it's all about restoring the holy place. It's about worship. It's about yung ritual na ginagawa nila ay bilang pagsamba sa Diyos. So, una, 1 to 7, repairing the relationship. 8 to 16, restoring the holy place. At last, chapter 17 hanggang chapter 27 ay reforming the people. So, nire-restore yung relationship, nire-repair yung relationship, nire-restore yung holy place, at nire-reform yung mga people. So, yung big idea ng Book of Leviticus ay tungkol sa relasyon ng tao sa Diyos na kailangang ayusin muna para siya ay makasamba at para siya ay mareforma sa kanyang pamumuhay. Napakaraming sacrifices dito sa Book of Leviticus, pero meron tayong 5 main sacrifices. 5 na uri ng sakripisyo na distinct. Yung 3 una ay tinatawag na mga food offerings, mga pagkain. Una, yung whole burnt offering. Pangalawa, yung grain offering. Pangatlo, yung peace offerings. So, hindi ko na i-discuss distinctly kung ano yung ginagawa nila. Pero itong mga food offerings na to, pinapakita nito na kailangan natin ng kapatawaran mula sa Diyos na magpapanumbalik ng komunyon natin sa Kanya. Food offering, food is about relationship. Magsasalo-salo, nag-aalay ng pagkain para sa Diyos. Kumbaga, ang host nito, ang nag-aalay nito ay mga pari. Meron nga dito, pari yung kumakain, pari yung nag-aalay. Pinapakita nito, kailangan i-restore yung relationship, yung communion ng tao sa Diyos. Yung final 2 offering ay tinatawag na sin offering at guilt offering. Now, yung sin offering ay yung mga kasalanan na hindi sinasadya. Merong mga hindi sinasadya na kasalanan na kailangan pa rin nila mag-offer. Isipin niyo yun, kahit hindi sinasadya yung kasalanan, kailangan pa rin nilang mag-offer. Pero yung last, yung guilt offering, ay yung mga kasalanan na nagkaroon ng damage. May naapektuhang iba. May na-damage dun sa kasalanan, whether intentional or not. Sinadya mo, hindi mo sinadya, basta may naapektuhan dun sa kasalanan. Yan yung tinatawag na guilt offering. Now, sa iba't ibang klase ng offering na to, kailangan natin isipin lahat ng ito ay merong sense ng atonement. Yung atoning sacrifice ay very pervasive sa Book of Leviticus dahil kailangan ito sa worship, kailangan ito sa life ng Old Covenant people of God. Especially yung sin offering na binanggit natin kanina. May iba-iba pa silang offering. Kunyari, ang pagang pari, para sa kasalanan ng pari, ang kailangan niyang i-offer ay young bull, baka. Iba pa yun, kapag ang nagkasala ay hari o prinsipe, ang kailangan niyang ialay ay batang kambing. Kapag normal na citizen ka naman ng Israel, ang kailangan mong ialay ay either babaeng kambing o tupa, o pag medyo kinakapos ka sa budget, 2 kalapate. Alala nyo sa New Testament, meron ditong leeway, meron ditong provision para sa mga hindi kaya yung ganong klase ng offering. Pero kailangan pa rin mag-offer. Hindi pwedeng walang offering. So, tinuturo nito ng mga iba't ibang klaseng offering na to, yung tinatawag natin na penal substitutionary atonement. Ito ay tungkol sa legal na kabayaran ng kasalanan na humahalili doon sa nagkasala. Kaya papatayin yung hayop na yon. Kaya papatayin yung tupa, kambing, baka. Kaya papatayin yung alay na hayop na yon ay bilang pagpapahiwatig na siya na lang yung papatayin imbis na ikaw. Ikaw dapat yung mamamatay sa harapan ng banal na presensya ng Diyos. Dahil nagkasala tayo. Kaya sila nag-aalay because they have sinned. Pero imbes na yung Israelita yung mamamatay, yung Hudyo yung mamamatay, may provision yung Diyos. Sige, mag-alay ka. Sinong mamamatay? Yung mga inialay na hayop.
Yun yung tinatawag na penal substitutionary atonement. Yun yung pagbabayad sala na iba yung magbabayad imbis na yung nagkasala. At alam natin yung ebanghelyo ay nagtuturo tungkol sa nagbayad sala. May umako ng kasalanan na hindi siya dapat yung magbabayad, pero siya yung tumanggap ng kabuuan ng hatol ng parusa ng Diyos. Kaya nung nakita ni John the Baptist si Jesus, behold, the Lamb who takes away the sins of the world. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinapakita dito na si Jesucristo yung pinakatugatog na tinuturo at sinisimbolo ng lahat ng alay sa lumang tipan. Lahat ng Levitical offerings, lahat ng Levitical rituals. It's all about the Lord Jesus Christ. Kaya yung gospel sa Leviticus, it's about a holy worship and holy living before the holy God by an unholy people. Isipin yun. Yung ebanghelyo sa Leviticus ay sumasagot dito sa sitwasyon na to. Kailangan nilang sumamba ng may kabanalan, mamuhay ng may kabanalan sa harap ng banal na Diyos habang sila ay hindi banal. How can that be? Paano yun? Paano mangyayari yun? How can that happen? How do you worship with holiness? How do you live with holiness before the holy God if we are unholy? That's a puzzle. Pero yun ang sinasagot ng atonement. Yun yung sinasagot ng alay. Yun yung sinasagot ng mga offerings. Kung pupunasan ng Diyos, aalisin ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan natin sa pamamagitan ng sakripisyo ng isang perpektong walang kasalanan na tupa ng Diyos, then we can. Pwede na. Pwede nang gawin yon. Kaya dito natin kukunin yung mensahe natin ngayong hapon na to. Ang pagbabayad sala sa pinakamahalaga sa ikot ng buhay ng mga alagad, sa kanilang Kristiyanong pagsamba at sa kanilang Kristiyanong paglalakad. The atonement is central to the disciple cycle of life, of Christian worship and Christian living. Dito umiikot yung buhay ng isang mananampalataya. Sasamba siya, tapos babalik ulit siya ng Lunes, mamumuhay siya, sasamba ulit siya, tapos titigil siya sa pagsamba, mabubuhay ulit siya ng Kristiyano pamumuhay, tapos sasamba ulit siya, tapos babalik ulit siya sa Kristiyano pamumuhay, tapos sasamba ulit siya. That is the Christian cycle of life. Worship, Christian worship, and Christian living. And central to that cycle of life is the atonement provided by God Himself. Kaya tunghayan natin, una, Kristiyanong pagsamba, at pangalawa, Kristiyanong pamumuhay. Una, banal na panambahan. Sa Leviticus, hindi mo may paghihiwalay ang pagbabayad sala at pagsamba. Hindi magkahiwalayan. Kaya pag nag-worship sila, madugo. It's a bloody worship. Hindi katulad natin ngayon. Pag sasamba sila, kailangan may mamamatay na alay. It's very bloody. Is gross. Meron pa kayo mababasa dito, tatanggalin pa nila yung lamang loob. Yung mga pare, parang butcher. Yung mga pare, sila yung worship leader. Kasi yung worship leader mo, puro dugo. Kasi pumatay siya ng hahasik niya pa yun sa altar. Napaka-dungis nung worship nila sa Old Testament. Napaka-bloody, kung sa standard natin ngayon ng hygiene, parang kadiri. Napaka-madugo. It's very gruesome. They worship with blood and symbols and rituals that teaches about the uncleanness of man and their need of purification. Yan yung sinisimbolo ng lahat ng mga ginagawa nila eh. Kailangan may mamatay para makasamba ako sa harapan ng Diyos. Kaya hindi nyo pwedeng i-separate yung gruesome, bloody rituals na Old Testament at worship nila. Because for them, that is worship. The worship that is pleasing to God is a worship where the gospel is central. Ang pagsamba na kalugod-lugod sa Diyos ay pagsamba kung saan ang sentral ay ang ebanghelyo. Walang Christian worship
kung wala yung previous and final atonement of that bloody cross. Hindi tayo makakasamba, hindi magiging katanggap-tanggap yung kahit anong pagsamba natin kung hindi namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, kung hindi dumanak yung dugo niya, kung hindi siya nahirapan, hindi siya namatay doon sa Kalbaryo, walang kahit isang pagsamba ang tatanggapin ng Diyos. It is the bloody cross that made Christian worship possible. Alam niyo ba na hindi tinatanggap ng Diyos ang lahat ng pagsamba? Hindi lahat ng pagsamba ay tinatanggap ng Diyos. Bakit? Dahil makasalanan tayo. Yun yung unang-unang dahilan kung bakit hindi tatanggapin ng Diyos ang pagsamba. Because of our sins. Proverbs chapter 28 verse 9. If anyone turns his ear away from hearing of the law, even his prayer is an abomination. Sabi, maging panalangin, abominasyon daw yan sa harapan ng Diyos. Kung hindi nakikinig sa batas niya, that is sin. Proverbs 15 verse 8, the sacrifice of the wicked is detestable to the Lord, but the prayer of the upright is His delight. Sipin nyo, nagsakripisyo ka, nag-alay ka, tapos ang sabi dito sa Proverbs, detestable to the Lord. Nag-effort ka, tapos sabihin ng Diyos, hindi ka tanggap-tanggap sa akin yan. Anong pinaka-main reason? It is the sacrifice of who? The wicked. Sakripisyo, nag-effort, sumamba, pero hindi tinanggap ng Diyos. Proverbs 21 verse 27, the sacrifice of the wicked is detestable. How much more so when brought with ill intent? Pag mali daw yung motibo. Yung nag-alay, yung masama, yung nag-alay, yung makasalanan, detestable na sa Diyos yun. Pero sabi sa Proverbs, paano kung mali pa yung motibo? Sabi, mas malala pa. Detestable na, may mas malala pa. Sa John chapter 9, verse 31, we know that God does not listen to sinners, but He does listen to the one who worship Him and does His will. Dito nakikinig yung Diyos sa panalangin. Remember, ang panalangin ay pagsamba. Prayer is worship. Prayer is worship. Sa isang commentary, ito yung sinabi. Sabi, in Leviticus, we learn that God loves to be approached. Gusto ng Diyos na nilalapitan siya, gusto ng Diyos na sambahin siya, gusto ng Diyos na puntahan siya. But sabi dito, but we must do so on His terms. Gusto ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Gusto ng Diyos, sumamba tayo sa Kanya, pero sa paraan niya. At ang unang-unang paraan ng Diyos ay yung ebanghelyo. Yung mabuting balita, yung bugtong niyang anak. Hindi lahat ng pagsamba ay katanggap-tanggap. Ang pagsamba na katanggap-tanggap ay yung nananalig sa kanyang bugtong na anak. Yung tumitingin sa tunay na sakripisyo, higit sa tupa, higit sa baka, higit sa kambing, higit sa kalapating alay, ay yung bugtong na anak ng Diyos na namatay, na bayubay yung katawan doon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon nang nakararaan. That is the sacrifice which God honors, where God is pleased. At kung nandoon ka, meron kang pakikipagniig doon sa Kristo na yon, then, and only then, will our worship be acceptable. Saka lang maging katanggap-tanggap yung pagsamba natin. Therefore, make sure of your mindfulness of Christ and the cross and the gospel in your worship of God. Kailangan pag sumasamba tayo, meron tayong pagpapanariwa, kamalayan, aktibong pag-iisip, aktibong kontemplasyon kay Jesus, sa kanyang krus, sa kanyang mabuting balita, tuwing sumasamba tayo. Dahil yun yung paraan para tanggapin ng Diyos yung panambahan natin. Kung dadaan tayo, sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. He is the way our worship can be pleasing to God. You must have a cross-full, gospel-full, Christ-pervasive worship of God. Kailangan makita mo yung uncleanness mo at yung pagbabayad sala ni Jesus sa bawat yugto, bawat elemento ng pagsamba.
pag umaawit tayo ng himno, kailangan makita mo yung ebanghelyo. Kailangan makita mo, makasalanan ako at siya'y nagbayad sala. Kapag nananalangin tayo, kailangan makita mo ulit yun. Makasalanan ako, siya'y nagbabayad sala. Sa pagbibigay natin, yun dapat maisip mo, makasalanan ako, siya'y nagbabayad sala. Sa pagbabasa natin ng Biblia, makasalanan ako, siya'y nagbabayad sala. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, makasalanan ako, siya'y nagbabayad sala. It must pervade our worship. Kaya tayo naniniwala sa RPW, no? The Regulative Principle of Worship. Na sasamba lang tayo sa paraan na tinuturo ng Biblia. Kasi sa paraan na tinuturo ng Biblia, yun lang yung mag-e-ensure na mag-i-stick tayo sa gospel. Yun lang yung mag-e-ensure na babalik tayo kay Jesus. Kasi kapag paraan natin, hindi tayo didiretso kay Jesus. Sa iba tayo didiretso. Sa iba tayo pupunta. Kung meron tayong sariling paraan, sariling idadagdag na elemento. Lahat ng Levitical rituals, sa Leviticus, lahat ng Levitical rituals are gospel. Lahat ng ritual sa Leviticus ay mabuting balita. Lahat yun ay shadow, lahat yun ay imagery, lahat yun ay tumutungkol kay Jesus at sa kanyang ebanghelyo. Therefore, hindi sapat na sumamba ka lang. Hindi sapat na sumamba ka lang. Ang kailangan mo ay ebanghelyong pagsamba. It's not enough for you to just come here and worship. You should have a gospel worship. Ebanghelyong pagsamba. Anong pinagkaiba ng Levitical worship sa pagan worship? Kasi nasa Mount Sinai sila nito, di ba? Kaalis lang nila ng Egypt, Exodus. Anong pinagkaiba ng worship nitong mga Israelita sa Mount Sinai kaysa sa mga Egyptians? Kaysa sa mga pagan nations? Kasi lahat sila nag-worship. Lahat sila, meron sila iba-ibang Diyos-Diyosan, di ba? May mga worship services sila. Yun nga yung sa Old Testament walang lugar, walang mga tribes na walang worship sa Old Testament. Ngayon lang nangyari yung secularism yung parang walang religion, irreligion. Sa panahon nila, lahat sila may religion. Pero what made this Israelite worship distinct? Anong pinagkaiba nila? Dahil ang pagsamba sa Leviticus ay ebanghelyong pagsamba. That's what made it distinct. Ang pagsamba ng mga Ehipto ay hindi ebanghelyo. Ang pagsamba ng iba't ibang mga bayan na nandoon ay hindi ebanghelyo. Only the Levitical worship is gospel worship. Kaya anong pinagkaiba ng pagsamba natin ngayon dito sa Antipolo, ngayong hapon na to, ngayong 4:03, kaysa sa pagsamba ng Iglesia ni Cristo dyan, ng Muslim na nandoon, ng Jehovah's Witness, ng mga Hindu, anong meron? Anong pinagkaiba ng worship natin dito sa isang maliit na kwarto na to, kaysa sa mga pagsamba nila? Ang pinagkaiba ay ebanghelyong pagsamba. They do not have the gospel. Wala sila ng mabuting balita. Wala sila ng tunay na nakapagliligtas ng mabuting balita. Hindi iyon ang pag-asa nila. Hindi iyon ang iniisip nila. Hindi iyon ang pinangahawakan ng pananalig nila. Marahil pupunta sila doon to be religious, pupunta sila doon para may plus points, pupunta sila doon because there's something in them that must do some effort to be acceptable to God. But we do not do that. We do not come here to be accepted on our terms. Because God, the Father, has already provided a lamb who died for the sins of those who believe. Pumunta tayo dito dahil may nagbayad na ng kasalanan. Yan ang pinagkaiba ng pagsamba na ebanghelyo sa pagsamba na hindi ebanghelyo. So, how do you worship with the gospel? Paano ba ako sasamba ng may ebanghelyo? Babalik tayo, paano sumasamba itong mga Israelita sa Leviticus. Ngayon, sa panahon natin, paano ako sasamba ng may ebanghelyo? Babalik tayo kung paano sila sumasamba sa Leviticus. Paano sila sumasamba sa Leviticus? Naaalala nila yung kasalanan nila. Na-convict sila sa kasalanan nila, alam nila na sila hindi katanggap-tanggap sa Diyos at kailangan nila ng hahalili sa kanilang alay. That's gospel worship.
Pupunta sila sa templo, harap sila sa pari, hindi ako tanggap-tanggap sa Diyos, marumi ako. Ito yung alay. Yan yung diwa ng ebanghelyong pagsamba. Napupunta ka dito sa panambahan at maaalala mo na makasalanan ka. At kailangan mo ng alay. At ibinigay na nga pala ng Diyos yung alay na yon. At yun yung aalalahanin mo. Yan ang ebanghelyong pagsamba. Kaya para sa mga hindi pa mananampalataya, sa atin na siguro bago sa pandinig nyo, yung ganitong klase ng turo at kaalaman. You should remember that God will not accept your worship if you will not accept His gospel. That's very simple. Hindi tatanggapin ng Diyos ang pagsamba mo kung hindi mo naman tinatanggap ang ebanghelyo. Bakit tatanggapin ng Diyos yung pagsamba mo kung tinatanggihan mo yung buktong niyang anak? Yung sakripisyo ng anak niya sa krus. It's very simple. Marami ang gustong sumamba, pero walang Kristo. Therefore, it is useless. Ang sabi ni Jesus, kinukot niya Isaiah, pinapatungkulan niya yung mga Pharisees, sabi niya, they worship me in vain. Sumasamba sila ng walang kabuluhan. Their lips are very near, but their hearts are far from God. Comment yun ni Jesus sa Pharisaical worship. Bakit? Because their worship is Christless. Walang Kristo, walang ebanghelyo. Nasa harap nila yung totoong Kristo. Ayaw pa rin. Gusto mo ba na maging walang kabuluhan yung pagsamba mo? Gusto mo ba na hindi tanggapin ng Diyos yung pagsamba mo? Then refuse and leave the gospel behind. Sige lang, sumamba ka lang nang hindi mo iniisip si Jesus. Sumamba ka nang iniisip mo na matuwid ka sa sarili mo. Sige lang, sumamba ka lang nang hindi mo iniisip ang kakulangan mo sa Diyos at ang kakabayaran ng kasalanan. That is how you make your worship vain. That is how you make your worship vain. Pero gusto mo ba natanggapin ng Diyos ang pagsamba mo? Gusto mo bang masiyahan siya? Gusto mo bang magkaroon siya ng pagiging pleasing nung worship mo sa Kanya? Then you should contemplate and receive the sacrifice of Christ by faith. You remember Jesus. You remember the crucified Lord and that He was the atonement for your sin. Hindi kasalanan nila, kasalanan mo. And you believe that. Naalala ko ulit nung nag-meet kami ni CJ dun sa Antipolo Taas, na nagkaroon ng parada doon ng rebulto, doon sa palengke, kaya na-traffic kami. Nagbabaan kami, layo pa ng bababaan. Kasi sa kalsada sila nagkakaroon ng mga ganong klaseng parada. At nag-worship sila sa kalsada. Pinaparada nila yung rebulto nila. Nag-worship sila ceremonially, nag-worship sila religiously. Hindi nila kinakahiya ang pagsamba nila. Pero yun ay isang pagsamba na walang ebanghelyo. Now, that's a question for you and for me. Sumasamba ka ba na walang ebanghelyo? Pupunta ka ba na hindi mo iniisip si Jesus? Umaawit ka ba na hindi mo pinagninilayan si Jesus? Nananalangin ka ba at iniisip mo sana matapos na, pero hindi mo iniisip na may nagbayad sala para sa mga makasalanan? Kaya yung sinasabi, tinuturo ng Book of Leviticus that there is the Lamb of God who takes away the sins of the world, and you believe that, and then your worship will be acceptable. Pangalawa, hindi lang yan yung dyan umiikot yung buhay ng Kristiyano, hindi lang sa worship, but also in Christian living. Pagkatapos nilang sumamba, uwi sila ng bahay nila. Pagkatapos nilang pumunta sa templo, babalik sila sa ordinaryong buhay nila. At maging doon may utos yung Diyos. Maging doon yung may utos yung Diyos. Kung naalala niyo yung 3-part outline, sa chapter 17 to 27, doon binanggit na may utos regarding their sanctification. May utos regarding their reformation of life. At dito papasok yung Christian living. Christian worship, Christian living, Christian worship ulit, Christian living ulit, Christian worship, tapos Christian living ulit. That's the cycle of life of a disciple. Now, sabi ni Chuck Swindoll, so baka iba sa iyo familiar sa kanya, hindi lahat ng teachings niya
pinopromote natin. Pero sa nabasa ko kasi, very helpful yung isang sinabi ni Chuck Swindoll dito sa Leviticus. Sabi niya, ang overall message daw ng Leviticus ay sanctification. At sabi niya, ito daw yung book na nagko-communicate na kailangan mo munang patawarin, kailangan mo munang tanggapin ka ng Diyos, at pagkatapos, susunod yung banal na pamumuhay. Pagkatapos, saka susunod yung spiritual na paglago. May mangyayari muna, patawarin ka muna, tanggapin ka muna ng Diyos, saka ka lalago, saka ka mamumuhay ng tama. Now, na-redeem na yung Israel ng Diyos, and they were to be purified into a people worthy of their God. Leviticus chapter 19 verse 2. Dito nang galing yung mga quotations ni Jesus at ni Peter. Leviticus 19 verse 2, you shall be holy, for I, the Lord, am holy. Magpakabanal kayo dahil ako na inyong Diyos ay banal. Hindi pa tapos yung obligasyon nila pagkatapos ng panambahan nila. Paglabas nila ng templo, inaasahan sila na maging banal, katulad ng Diyos. Sa ordinaryong araw-araw na pamumuhay nila, and yet, they can only do that because of the sacrifice, because of the offering. Kailangan mo na linisin sila bago sila makapamuhay ng tama. Kailangan mo na bayaran yung sala nila bago sila makapamuhay ng tama. Christian living is pleasing to God because it is the atonement that made it possible. Ang Kristiyano pamumuhay ay kalugod-lugod sa Diyos dahil pinaging posible siya ng pagbabayad sala. Now, siguro yung iba sa inyo, kanina pa naiisip, yung distinction, yung difference, yung comparison. Magkaiba ang worship of God sa glorifying of God. May pinagkaiba yung pagsamba sa Diyos at pagluwalhati sa Diyos. Ang worship ng Diyos, siya yung may prerogative, ayun yung formal na pagsamba sa Kanya. Ayun yung ginagawa natin tuwing araw ng Panginoon. That is worship. Sa private worship mo, that is specific. Reading and prayer. Sa family worship, napaka-specific, reading at prayer. At singing, at sa public worship, where word, prayer, table, bread, wine, very specific. Yan yung worship. At hindi buong buhay, contrary sa naging loose na language, not all of life is worship. Not all of life is worship. Ang sinabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, sa Colossians, whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Now, yan na yung usapin. Thank you. Yan na yung usapin na pwede mo luwalhatiin yung Diyos sa buong pamumuhay mo. Diyan na yung usapin na pwede mo nang papurihan yung Diyos sa lahat ng buhay mo. Pero yung worship, that is formal. Pero yung worship, that is distinct. Hindi ka pwede mag-worship sa Diyos nang kumakain ka. Pagsamba ko to. Hindi ka pwede ng yum burger. Hindi. Ang worship is Bible, prayer, table, bread, wine, singing. That's worship. Pero, outside of worship, you can still glorify God by living your life, by even doing the mundane. Kahit kumakain ka, pwede mo doon luwalhatiin yung Diyos. At yun yung pinatutungkulan dito sa pangalawa. After you leave the temple, you go home, you do your job, you do your housework, you still glorify God. Naluluwalhati mo pa rin yung Diyos. Pero, kailangan mo muna na maging Kristiyano. Kailangan mo muna may magbayad sala. Hindi mo pwedeng maluwalhati yung Diyos sa bawat yugto at parte at kategorya ng buhay mo nang hindi ka nililinis ng Diyos. And in that manner, merong paglago sa pagre-reform mo sa buhay bilang isang Kristiyano. Sa mga relasyon mo, sa Kristiyanong biyaya mo, sa pakikitungo mo, sa disposition mo, sa motibo mo, lahat yan yung nire-reforma ng Ebanghelyo. Therefore, you should live your everyday Christian life in light of the cross.
mabuhay ka sa bawat araw ng Kristiyano mong buhay sa liwanag ng krus. Mali na isipin na ang Ebanghelyo ang simula ng Kristiyanong pamumuhay at simula lang siya. No. We started by the gospel, we continue by the gospel, and we end by the gospel. Walang parte ng Kristiyanong buhay ang hindi inuudyukan ng mabuting balita ng Ebanghelyo. Sa Pilipinas, napakaraming mga Pilipino ang may mga krus. May mga krus sila. May mga kwintas na krus, bracelet na krus, nakalagay sa mga sasakyan nila na krus. Pero para saan yun? Bakit sila meron nun? For what? Ano yung normal na dahilan kung bakit may mga krus sila? Mostly, ginagawa na lang lucky charm. Pampaswerte. Isipin niyo, krus pampaswerte. Para hindi ka madisgrasya, walang mayari masama. Ganun yung trato nila sa krus. Pero, yan yung tinuturo ng Leviticus. Yung pag-aalay ng buhay ng nag-iisang tupa ng Diyos ay kailangang palaging bit ng isang mananampalataya sa buhay niya. Hindi bilang pampaswerte, kung hindi para yun yung lumilok at humubog ng buhay niya. For us to be conformed to the image of His Son. Whatever happens in your life, you go back to Jesus. And that will transform. And that will sanctify. And that, if you may, will holify your everyday Christian life. Sa usapin ng pag-aasawa, bumalik ka sa krus. Sa usapin ng trabaho, bumalik ka sa krus. Paano ka mare-reform? Paano ka masasanctify mo? Bumalik ka sa krus. Sa usapin ng buhay sa bahay, bumalik ka sa krus. Sa usapin ng pagiging magulang, bumalik ka sa krus. Sa usapin ng haharaping kamatayan, bumalik ka sa krus. Sa usapin ng sakit, bumalik ka sa krus. Sa usapin ng tagumpay, bumalik ka sa krus. Paano maharapin ng kritisismo? Bumalik ka sa krus. Paano ka harap sa problema? Bumalik ka sa krus. Paano mo titignan yung pangarap mo? Bumalik ka sa krus. Paano mo titignan ang usapin ng pamamahinga? Bumalik ka sa krus. Paano mo titignan ang pagkakaibigan? Bumalik ka sa krus. Paano mo titignan ang finances? Bumalik ka sa krus. Paano mo titignan ang pag-aaral? Bumalik ka sa krus. Walang yugto at parte ng buhay natin na hindi lililukin ng krus ni Jesus para mareforma tayo at lumago sa kabanalan. It's always you go back to what Jesus did, and that will, my friends, will sanctify you. Walang kahit ano ang hindi nasasakop ng kamatayan ni Jesus. At dito ako na-amaze sa Reformed faith nung nagsisimula pa lang ako. Sa kahit anong basahin ko na topic, babalik sila kay Jesus. Babalik sila sa Ebanghelyo at mapapansin mo, ay, andun pala yun. Kanina pa pala nakaharap sa akin yung sagot. Siya ang anak ng Diyos. Even outside worship, the cross must pervade your life. Hindi dapat na kapag nandito lang tayo sa bahay panambahan, pervasive yung gospel. Paglabas mo dyan sa pinto ng chapel, tapos na ang Ebanghelyo. Tapos na yung gospel. Pagtapak mo sa pintuan ng bahay mo, wala ng gospel dito. Pagpasok mo sa trabaho mo, wala ng gospel dito. Pag may iba ng usapin at topic sa buhay, wala din Ebanghelyo. No, it does not end in worship. It pervades all of our lives. And that is what we call sanctification. To be conformed to the image of the Son. Sabi ni John Calvin, without the gospel, everything is vain. Kung wala daw Ebanghelyo, ang lahat ng bagay daw ay walang silbi. Walang kabuluhan. And kung iti-twist natin yon, with the gospel, everything is filled. Everything is purposeful. Everything is sanctified. Dahil sa Ebanghelyo, marereforma yung buhay mo kahit saan ka ilagay. Pag inisip mo yon, bakit magiging distinct
at unique at different at holy yung buhay ng isang mananampalataya, it's none other than the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Sabi ni Charles Spurgeon, holiness is not the way to Christ. Christ is the way to holiness. Kung ang Book of Leviticus ay punong-puno ng pag-uusap tungkol sa kabanalan, hindi ka makakalapit kay Jesus at ang dadaanan mo ay yung tinatawag na kabanalan. You don't go to Jesus through holiness. You go to Jesus in order to achieve holiness. Si Jesus ang daan papunta sa kabanalan. Siya, yung persona niya. Hindi siya doktrina lang, hindi siya ideya lang, hindi siya imahinasyon lang, siya ay isang persona. Nakakaharapin mo isang araw. Haharapin ka niya. Mukha sa mukha. Ulit, hindi siya doktrina lang. Siya ay persona. Katulad niyang katabi mo, kakaharapin mo siya. At siya lang yung daan sa kabanalan. Siya lang yung daan kung paano ang parehong pagsamba mo at yung buhay mo sa labas ng pagsamba mo ay magiging katanggap-tanggap. Because of that old rugged cross. Bilang pagtatapos, gusto kong isipin nyo ang isang halaman. Gusto kong isipin nyo ang isang puno. Ang isang puno at isang halaman ay hindi lalago at mabubuhay kung wala siyang ugat. Lalago lang, mamumunga lang ang isang puno kung meron siyang ugat. At ang ugat ng Kristiyanong pamumuhay ay ang Ebanghelyo. Yan ang nagdadala ng lahat ng nutrisyon sa buong buhay Kristiyano. That blessed cross is the root of holy worship and holy living. Tinuturo sa atin ang aklat ng Leviticus that in our cycle of life of worship and living, we can only live and grow if we are rooted to the truth of the cross. We can only live and grow in our cycle of worship and life if we are rooted in the person of Christ. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po. Sa aklat ng Leviticus, napakaraming mga komplikadong mga ritual na nakikita namin dito, pero salamat po, ang lahat ng mga komplikadong to ay pinasimple mo sa anak mo. Lahat ng to ay itinuro mo sa sakripisyo ng bugtong mong anak na pinadala mo para mismo linisin kami sa aming mga kasalanan. Turuan niyo po kami na bumalik sa Kanya, huwag umalis sa Kanya, manangan sa Kanya, yakapin siya, ibigin siya, pagkatiwalaan siya, makipagniig sa Kanya, sambahin siya. Huwag niyo po kami hayaan na lumayo kay Jesus. Huwag niyo po kami hayaan na tratuhin siya na parang isang ritual lang. Huwag niyo po kaming hayaan na tratuhin siya na parang isang rebulto, hindi buhay. Turuan niyo kami ng isang klase ng pananampalataya na tinuturing siya sa kung sino ang totoong siya. Siya ay Diyos-tao na nagsakripisyo alang-alang sa maruming ako. At dito magsimula ang banal na pagsamba at banal na pamumuhay. Pinupuri po kita, aming Diyos, sa pangalan ng aming sakripisyong si Jesus. Amen.